medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi meron ganung 1 year. Kung impeach man siya kasi numbers naman talaga yan. Kahit anong tibay ng ebidensya ninyo, kung yung mga senator judge kakampi ng administrasyon, edi wala talaga tayong magagawa. Kaya sa kanya, kung ma-impeach ako, edi okay na. Makapagpahinga ka na, magiging private citizen ka na, magiging ordinaryong tao ka lang. 'Di ba? Wala nang susunod na media sa iyo. Magagawa mo na kung anong gusto mong gawin, 'di ba? Napakasimpleng buhay, 'di ba? Yan yung gusto ni Sara talaga. Peaceful na pamumuhay. Kaya hindi yan natatakot mga kababayan na i-impeach siya. Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome po ulit dito sa ating Bunon PH channel, and nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kababayan. At eto, ako sa lahat ng mga nawo-worry mga kababayan dahil inimpeach ng House of Representatives si Sara Duterte, eto, magiging kampante kayo dito mga kababayan. Kasi, eto, nako, well, parang sigurado na mababasura itong final nila na impeachment case mga kababayan. Nako, parang ano talaga, yung mga pumirma parang wala, hulog sa basura talaga mga kababayan. Walang silbi, parang pinatay nila yung political career nila mga kababayan. At the same time, sinira pa nila yung dignidad nila mga kababayan bilang isang mga kongresista dahil pumirma sila doon. Eto, tingnan natin itong balita na itong mga kababayan, in-explain dito kung bakit mawawalang bisa yung final nila na impeachment case laban kay Sara Duterte dito mga kababayan. At eto, tingnan natin. Okay. By the way, paki-share and like na video natin mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa channel natin. Okay, ito mga kababayan. Tignan natin ito. Galing ito sa DWIZ mga kababayan. Interview ito kay Attorney Makalintal mga kababayan. Ako, ang ganda ng explanation dito. Okay, ito. Yan nga, sinabi natin sa isang video nito na may chance talaga itong pag-file na ng impeachment case mga kababayan, mapaulang bisa kasi nga may issue talaga dun sa process. Parang katulad ng ginawa nila dito sa 2025 budget natin na ngayon kinalimutan na ng media kasi gumawa sila ng ingay dito sa impeachment case. Ganito rin yung issue. Okay? So, pakinggan natin ito mga kababayan. Speed up lang natin and then bigyan natin ng komento. Okay. Eto. Mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa na sa mga natin, veteran election lawyer, si Attorney Romulo Makalintal. Attorney Romulo, good morning. Johnny Bañez, Jopel Pelenyo po, DWIC, Channel 33. Attorney. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Alright, unang-una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente kung ikaw po ang tatanungin, Attorney Romulo? Well, yan depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa. At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. Okay mga kababayan, dapat ang maging active at depende na rin daw sa kung anong desisyon ng Senado dito mga kababayan. Ano nga desisyon ng mga senador? Mga kababayan, kung natatandaan ninyo, pagkatapos nila nag-file ng impeachment case, pagkatapos nag-file yung mga congressman ng impeachment case, comment kayo dyan, nag-adjourn na Senado mga kababayan. Kailan yung balik nila? June 2 na, nako.
Hirap nito mga kababayan. Oo. Well, ito lang masasabi ko mga kababayan. Of course, hindi natin gusto ma-impeach si Sara Duterte. Pero mga kababayan, kasi ang daming mga kongresista na minadali ito. Gusto nilang madaliin. Gusto nila talaga ngayon na eh. Sa tingin ko, opinion ko lang mga kababayan. Sa tingin ko, may gapangang nangyari dyan. Of course, alam na natin yun sa Congress mga kababayan. Dito sa Senado, mukhang may nangyaring gapangan. Kaya nagiging confident itong mga kongresista mga kababayan. Okay? Well, again, opinion ko lang yan. I might be wrong. I hope I am wrong mga kababayan. Kaya nga minadali nila ito eh. Gusto nila ngayon na. Posible na may nakukuha na silang parang sabihin natin numero mga kababayan na enough na mag-impeach dito kay Sara Duterte. Kaya confident talaga sila. Well, if gusto nila mga kababayan, hindi na paabuti ng June, ako personally gusto ko rin mga kababayan. Kasi para makita talaga at mapahiya talaga itong mga kongresista mga kababayan in live TV. Kasi opportunity na ni Sara Duterte ito mga kababayan at ng mga lawyers niya na gumanti doon sa mga kongresistang ang daming kinontempt mga kababayan. Opportunity na yan nila. Kasi akalain mo, tingnan mo kung sino yung mga prosecutors nila. Di ba? Yung isa nga, barado eh. Tinanong ni Sara Duterte last time, nung pumunta si Sara Duterte sa hearing, tinanong, hindi nakasagot eh. Kalain nyo yan? Again ha, teritoryo nila yun. Napahiya sila. Okay? Again, personally, gusto na natin talaga. Well, kasi nga naman, currently, medyo yung Senate mga kababayan, somehow, meron pa naman so far ngayon, sa numbers, meron pa naman mga senador dyan na parang objective mga kababayan. At the same time, itong mga senador na ito, natatakot din ito kasi paparating din yung eleksyon. Kaya ako personally, gusto ko talaga na matuloy yan bago mag-eleksyon para naman makilala natin mga kababayan kung sino yung karapat-dapat na i-re-elect natin. Okay? Tulad na nangyari dito sa Congress, di ba? Ito, minadali nila. Di, nalaman natin kung sino yung mga kongresistang hindi na natin dapat iboto. The same thing din dito sa Senate. Dapat mangyari na rin ito para pag nagkabotohan na kung sinong boboto ng convict na i-convict si Sara, at least malaman din natin kung sino sila, di ba? Well, katulad nga ngayon na adjourn na sila, well, partly masaya na rin tayo kasi parang magiging malabo na yung impeachment trial mga kababayan. Anyway, yan lang yung personal point ko. Well, anyway, comment kayo dyan kung anong point din ninyo, anong gusto ninyo, kung gusto nyo ba matuloy na rin ito or hintayin na lang na magkaroon ng bagong mga senador. Ako personally nga mga kababayan kasi delikado rin kapag magkaroon ng bagong senador. Kasi kung totoo man yung survey na ginawa ng SWS, nako, karamihan doon, kalyado ni Bongbong Marcos. Pero ito mga kababayan, tingnan natin yung explanation dito kung anong posibleng mangyari. Kung halimbawa, aabutin niya ng June 2 at hindi matuloy before mag-eleksyon. At pakinggan natin mga kababayan, papatuloy natin. At isa pang controversial na Attorney Romy kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito. Ang akala po namin, ako in particular ngayong Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Ganun din yung pag-iisip ko mga kababayan. Kaya nga, partly gusto ko rin talagang matuloy yan bago mag-eleksyon. Kasi somehow nandyan si Bongo, nandyan si Bato, nandyan si Robin mga kababayan. And then yung iba,
Somehow, si Coco Pimentel, parang neutral din yan. Si Mig Zubiri, mga kababayan, neutral din yan. Joel Villanueva, at least itong mga taon to, medyo maasahan pa natin. At then, yun nga, para malaman din natin kung anong stand nila, para sa sunod na eleksyon, ma-identify din natin kung sino itong mga senador, mga kababayan, na hindi na karapat-dapat nating iboto. But ito, explanation, mga kababayan, ito pala talagang tunay na mangyayari, mga kababayan, if in case aabutin ito ng June 2. Okay, eto, pakinggan nyo. Hindi ganun, kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte, Opo. dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. Opo. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi merong mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, na sinasabi doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. In other words, sa 19th Congress, tapos sila doon, tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit ituturing na parang bagong file lamang yon. Nako, mga kababayan, ang laking problema niyan. Eto sinasabi natin. Ayan, again, mga kababayan. So, akala natin na kung sino yung mananalo mga senador, mga kababayan, ngayong 2025 election, ay automatically magiging senator judge sila. Nako, hindi pala, mga kababayan. Di ba? Kaya nga natatakot din ako, mga kababayan, na baka kung aabutin ito ng June 2, at kapag marami makapasok na senador na galing under ng administration, mga kababayan, mahihirapan tayo nito. Di ba? Yun nga, ang daming dapat support natin yung PDP Laban. Of course, supportahan natin yan. Maniguro tayo, mga kababayan. Hindi tayo magkakampante. Supportahan pa rin natin yung PDP Laban. Yun nga, sinasabi natin na baka makapasok itong karamihan ng mga kandidato ng administrasyon. Ako, delikado si Sara kapag mag-hearing na, mag-trial na. Naku, mga kababayan, hindi pala. Iba palang mangyayari. Kung mangyayari, dapat reset pala lahat yan, mga kababayan. So basically, back to zero sila right after pasok na yung mga bagong senador, mga kababayan. Naku, nawawa talaga yung mga pumirma, mga kababayan. Naku, may paglalamayang political careers talaga ngayon sa Pilipinas, mga kababayan. Kasi nga, mawawalang silbi yung mga pirma nila. At nako, ito pa problema. Hindi marirelease yung for future release or for later release, mga kababayan, na pondo. Kasi nga, i-release yun kapag natapos na yung trial, mga kababayan. Naku, delikado yung mga pumirma. Mamamatay yung political career. Mawawala ng pondo. Sira pa dignidad, mga kababayan. Kalain nyo yan. Kasi, bakit? Reset nga. Ito, transmit nila yung impeachment case sa Senado. Nag-adjourn ang Senate, mga kababayan. Di back to zero. Di ba? So, pakinggan natin ang explanation dito. Na as if it was just presented for the first time. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yon, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yon, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1 year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado kung nakikintay nila. At iyang
rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus the Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung anong mangyayari. Kaya kailangan, kung sa akong tatanungin, kung gusto na ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi, Mga kababayan, oh, 'di ba? Ano na mangyayari ngayon? Nag-adjourn ang Senate, mga kababayan. Oh, sino nag-adjourn? Joel Villanueva, mga kababayan. Tignan yung pagmumukha ni Cheese Escudero doon. Nung time na in-adjourn nag-motion si Joel Villanueva, mga kababayan, na mag-adjourn. 'Di ba? Parang nagdadalawang isip si Cheese Escudero, mga kababayan. Of course, alam naman natin kung kanino yan si Cheese Escudero. Yet, naku, ito palang posibleng mangyayari. Hindi pa lang ito posible. Sabihin natin mga 90% chance ito, mga kababayan. Kasi nga ito, in-explain niya na may existing na kaso, may sample na kaso nito. At anong desisyon ng Supreme Court? Ayan, pinagtibay pa lang ng Supreme Court na talaga kapag may mga bagong papasok na senador, mga kababayan, lahat ng naiwang trabaho nila, back to zero yan. Magiging parang panibago na mga trabaho. At eto na nga, kung sasabihin nilang i-refile nila ito, naku, considered new case yan, mga kababayan. And ako, nag-umpisa na yung 1 year ban ni Sara Duterte, mga kababayan, na hindi na siya pwedeng i-impeach within 1 year kasi may naka-file na ng impeachment case laban sa kanya. Naku, kaya pala ang saya ni Sara Duterte kanina, mga kababayan, sa press conference. Mukhang nakikita niya na mapapahiya talaga itong mga congressman, mga kababayan. At dito natin makikita, mga kababayan, na kung saan karamihan dito sa mga kongresista, mga kababayan, hindi alam yung rules nila. Kalain nyo yan? Mambabatas yan, tinatawag natin mambabatas. Hindi nila alam mo yung rules nila. kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Napanibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication yan, kaya mga 10 days sa official gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos yan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And So, then, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. mahaba. At tama rin po ba, Atty. Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, hindi ka na pwede mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na yan pa rin ang kaso ng kandoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Mga kababayan, klarong-klaro. Diba? Simple explanation. Napaka-simple explanation, mga kababayan. At unfortunately, sabihin natin unfortunately kasi problema ito. Hindi alam ng mambabatas eh. I-rules nila ito eh. Hindi nila alam ito. Hindi ito ng batas. Hindi alam ng mga mambabatas, mga kababayan. Diba? Naku, again, mambabatas, hindi nila alam ito. Well, of course, napapasalamat na rin nga tayo. At ito yung mga consequences. Kasi, ang hirap, ito tingnan nyo, mga kababayan, ha. Sabihin natin, matutuloy ito after the election. Papasok yung mga bago by around June 30. I think, kung hindi ako nakakamali, comment kayo dyan. Correct me if I'm wrong. I think papasok yung mga bagong senador by June 30. At eto, gagawa ng rules, magpapublish pa, let's say sabihin natin, I think 3 weeks yan, mga kababayan. Then sabihin natin by August, mag-umpisa ng mag-trial.
paano makagalaw yung administration diyan? Paano na yung mag-hearing sa mga budget for 2026 mga kababayan? Kung gusto talaga ni Bongbong Marcos talaga, naku, madidisgrasya talaga siya. Madidisgrasya talaga ang administration ni Marcos dito mga kababayan kung talagang ipupush through niya ito. Kasi nga, oh, lahat from August to December mga kababayan, maghihiring, magta-trial lang sila. Wala sila pag-uusapan dyan na mga plano na mga bagong batas at saka lalo na yung budget for 2026 mga kababayan. So ano mangyayari dyan? Yung Congress na naman magawa ng budget for 2026. Alam na naman natin kung ano mangyayari dyan. Diba? Nako, kawawa talaga itong mga kongresistang pumirma. Kailan nyo, may humabol pa talaga. May humabol pa. Aside doon sa 215, may humabol daw mga kababayan. Hindi ko pala nakuha yung mga pangalan. So, isipin nyo ha, kaya nga ang hirap paniwalaan na wala raw matatanggap sila na kahit na ano lang daw, salamat sa suporta yung matatanggap nila. Napakahirap paniwalaan mga kababayan na wala silang matatanggap. Kasi nga, may 250 ng pumirma, di ba? So, pumirma, kung ikaw yung pang 216, kahit pumirma ka or hindi, given na yan na impeach na si Sara, di ba? Bakit ka pa hahabol? Gusto mo ipakita mo na sumuporta ka para makatanggap ka rin ng salamat sa suporta na, salamat sa suporta lang? Of course, hahabol ka kasi may hinahabol ka doon. Hindi, wala, useless na yung pangalan mo kasi given na, 250 na yan eh. Yet humahabol ka kasi may hinahabol ka. Diba? So, wag na tayong magbulahan dito mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin. Ang mangyayari po, Tony Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung ganun ang mangyayari, kung hindi nila matapos Maging back to zero yan, babalik sa parang baliwala yan. Kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong tsaka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siya mag-object. Abay, wala akong pakialam dyan. Kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan. Hindi sila, they are not bound. Hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Atty. Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Chis Escudero na sa Hunyo na daw nila tatalakayin itong impeachment complaint. Well, hindi naman si Senator Chis Escudero ang Senado. Ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan. Kaya depende yan doon sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganung paninindigan ng Senate President. Kasi pwede naman kung halimbawa tumawagan ng special session ang Pangulong Marcos, ay pwede magkaroon ng botohan doon kung talagang dapat magipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So depende na rin yun sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Okay mga kababayan. Nasa Senado na mga kababayan. Ito tingnan klaro ha. Nasa mga senador na mga kababayan, at the same time, nasa Pangulo kung magpapatawag or mag-request siya ng special session mga kababayan. Okay? So ito titignan natin, babantayan natin ito. Kasi kapag halimbawa, magkaroon ng biglaang session itong Senado, naku, may nangulo dyan mga kababayan. Dapat malaman natin kung sino yung mga senador na gustong magkaroon ng special session. It could be yung mga senador or it could be itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Kaya of course, na rin nating bantayan yan para malaman natin kung sino-sino ito. And
Kaya nga, kung mangyari ito bago mag-eleksyon, mas mabuti para, ayan, ma-identify natin at, ito, hindi na natin maboto. Kasi nationwide yung makaboto dito sa mga senador, mga kababayan. So at least parang mas okay na rin. Di ba? Kasi 23 lang naman sila ngayon eh. Aha. Kaya medyo pabor pa yan kay Sara dahil sa Oo. kailangan ng Senado ang 16 16. para makuha nila yung conviction para makonvict si Sara. Si Sara naman kailangan lang niyang 8 para mapatunayan siya ay not guilty. Opo. Alam niyo maganda yung prosesong yan eh kasi ito yung article, di ba? 1 to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga ang mga senador ng presiding officer, ano ang decision niyo sa Article 1? Guilty or not guilty? So kailangan 16 doon magsasabing At least, guilty. opo. At least 16. So kung ano ang mangyari doon, Article 2, ano ang inyong decision? So bawat article, bibigyan nila ng boto yan. Alright. Oo. Attorney Romy Mac, dito pumapasok yung sinasabi nilang pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang base sa binabasa naming ulat, willing si Pangulong Marcos na pagbigyan kung hihilingin ng mga senador ang special session. Yes. Diba? Alam naman natin na itong impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas, At magiging yung mga definition ng grounds sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other high crimes. Ano bang ibig sabihin? Di ba mga kababayan? Sige, dito na lang muna. Stop na lang muna natin dyan mga kababayan. Importante, na naintindihan natin kung ano yung mga posibleng mangyayari mga kababayan. At ito na nga, kailangan nating bantayan ito. Kasi, baka papasok itong Malacanang, lalo na itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Kasi alam naman natin na si Bongbong Marcos takot dito sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez mga kababayan. At gusto talaga nilang ma-impeach itong si Sara Duterte kasi nga ito yung bumubulgar ng kung anong mga katarantaduhan nila dyan. At the same time, na may plano si Sara na tatakbo ngayong 2028 at nako, sa tingin ko mga kababayan, may babalikan si Sara Duterte kapag hindi nila ito ma-impeach. At ito, talagang bantayan natin ito. Kung sino itong mangunguna dito sa pag-invite ng mga senador na mag-convene mga kababayan or magkaroon ng special session para dito sa impeachment trial mga kababayan. Okay? So comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito yung opinion ninyo. Again, para sa lahat ng mga nangangamba, nag-worry patungkol dito kay Sara Duterte, at least ngayon mga kababayan, somehow, magiging kampante tayo na kung saan mapoprotektahan itong si Sara Duterte mga kababayan. Na kasi as of this time mga kababayan, wala tayong nakikitang tao na talagang may concern sa ating mga ordinaryong Pilipino mga kababayan. Kaya nga gusto natin tumakbo si Sara ng presidente. Kaso, well, hindi nga lang siya tumakbo nung last election mga kababayan. Okay? Ito kasi mga kababayan, ito si Sara Duterte, ang daming nagsuggest na mag-resign na para daw hindi siya ma-impeach, di ba? Kasi yan lang naman yung pinakamadali na solusyon mga kababayan. Di ba? Pero itong gusto ko kay Sara Duterte mga kababayan na hindi natatakot eh. Again, walang planong mag-resign. Hindi niya gusto mag-take doon sa pinakamadaling pamamaraan. Nag-file ng impeachment, yung iba, yung dati may pinaila ng impeachment, nag-resign, hindi na impeach, di ba? Same thing kay Joseph Estrada mga kababayan. Bumaba sa pwesto, hindi na impeach. Yan yung pinakamadali para malusutan mo yan. But itong si Sara Duterte, ang tapang, di ba? Kaya nga, sabi ko, kailangan natin ng ganyang klaseng leader eh. Tapang na, sige, file kayo dyan, haharapin ko yan. O bakit hindi natatakot si Sara Duterte mga kababayan? Kasi,
Ito mga kababayan, explain ko sa inyo. Kasi itong mga Duterte mga kababayan, hindi talaga, well, sa nakikita ko mga kababayan, hindi talaga nila gusto magiging leader ng bansa natin, mga kababayan. It so happen lang na talagang kailangan nilang pumasok dahil sa mga nakikita nilang mga hindi magandang mga nangyayari, mga kababayan. Di ba? Oh, natandaan nyo, 2022 election, alam ni Sara, number one siya sa survey, mga kababayan. Nanawagan yung mga tao. Sigurado ng panalo na yun. Hindi tumakbo. Pinagbigyan lang niya si Amy Marcos dahil kaibigan niya nung time na yun, mga kababayan. Kaya tumakbo siya bilang vice. Kasi yung vice president, medyo lesser yung responsibility. Kasi napakahirap talaga magiging leader ng isang bansa, lalo na presidente, mga kababayan. Kahit mayor lang, tingnan niyo yung mga mayor ninyo, di ba, stress na. Di ba? Ang hirap maging leader ng isang komunidad, ng isang bansa. Kaya, ito si Sara Duterte, kung impeach man siya kasi numbers naman talaga yan. Kahit anong tibay ng ebidensya ninyo, kung yung mga senator judge kakampi ng administrasyon, edi wala talaga tayong magagawa. Kaya sa kanya, kung ma-impeach ako, edi okay na. Makapagpahinga ka na, magiging private citizen ka na, magiging ordinaryong tao ka lang, 'di ba? Wala nang susunod na media sa iyo. Magagawa mo na kung anong gusto mong gawin, 'di ba? Napakasimpleng buhay, 'di ba? Yan yung gusto ni Sara talaga. Oh, peaceful na pamumuhay. Kaya hindi yan natatakot, mga kababayan, na i-impeach siya. May kailangan lang niyang lumaban ngayon. Kasi kung susuko siya, mga kababayan, ano pang maasahan natin kung susuko siya at mag-resign siya, 'di ba? So talagang kailangan niyang lumaban. Okay? So, comment kayo diyan, mga kababayan, kung ano sa tingin niyo dito, anong mga komento niyo dito. Again, mag-like kayo kung nagustuhan niyo itong pinag-usapan natin or itong mga arguments na present ko sa inyo. Then mag-thumbs down na rin kayo kung sa tingin niyo mali yung sinasabi ko or mayroon kayong hindi nagustuhan. Okay lang mag-thumbs down, mga kababayan. Then mag-comment kayo para malaman ko kung anong gusto niyo, anong hindi niyo gusto, para at least ma-improve natin, mga kababayan. Okay? Then huwag kalimutan mag-subscribe na rin sa channel natin, mga kababayan. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo, mga kababayan.